Maligayang pagdating. Restoran ng Huajuan. Dito sa gabi, ay nagbebenta lamang ng mga bagay ng mga sinaunang tao. Talaga ba, hindi na naman ako nanalo? Buti na lang, hindi kailangan ng installment para sa instant noodles. Sa hinaharap, dito na lang mag-retire. Sino? May pagkain pa ba ang tindahan? Tito, kaninong grupo kayo? Anong grupo? Walang anuman, umupo na kayo. Tanging instant noodles lang. Hindi ka magsasawa, di ba? Para lang mapuno ang tiyan. Salamat sa tindahan. Lolo Lola, dinagdagan ko pa po ng itlog na sunny side up. Kainin ng mainit, mag-ingat sa sobrang init. Tindahan. Ito, talagang para sa akin ang pagkain. Siyempre, sino pa ba ang magbibigay kung hindi ako? Napakahalaga nito. Hindi ko talaga kayang kainin. Unang araw ngayon ng operasyon. Libre ang pagtikim. Malaki ang utang na loob sa inyo. Ako'y hindi malilimutan. Kumain lang. Kung hindi pa kumain talagang masama na. Sa aking buhay, hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap. Tindahan. Ito na lang ang natira sa akin. Talagang hindi na kailangan. Isang mangkok ng instant noodles ay hindi naman mahalaga. Ito ang natirang paninda ko ngayon. Kaya't tanggapin mo na lang. CJ, kukunin ko na. Babalik ako sa susunod. Gagawa ako ng masarap para sa'yo. Salamat, tindera. Ngayon ay nag-film na. Ganoon na ba ka-realistic ang mga props? Hindi naman, di ba? Ako ba, mali ba ang paraan ko ng pagbukas? Anong klaseng lugar ito? Sandali lang. Totoong barya ng tanso. Hindi ito panaginip, hindi ito panaginip. Sandali lang. Ganito rin ang mga tansong pera at ang repolyo. Ay nako, anong amoy to? Amoy na amoy ko kahit sa kanto ng kalye. Saan nanggaling ang repolyo na to? Ang sarap amoy, sobra. Bebenta mo ba? Bebenta. 20 piso, ayos na ba? Bibigyan kita ng higit sa presyo sa merkado. Walang problema. Parang hindi rin naman bawal magpalit ng bagay. Di ko lang alam kung darating pa yung lolo mamaya o hindi. Tindahan, may pagkain pa ba? Meron, mga kapatid. Meron, ngunit ngayong araw ay mas simple. Sopas na may buto at labanos. Salamat, tindahan. 3 mangkok lang. Tapos na yon, di ba? Bigyan mo ako ng isang subo pa. Sana all, hindi mangyayari yan. Tindera, bigyan mo kami ng 3 mangkok pa. Wala ng noodles. Pero may natirang asim na isda pa ang maliit na tindahan. Mas mabango ng kaunti kaysa sa mukha. Gusto mo bang subukan? Anong meron pa sa bahay nyo? Ihanda na lahat. Kaya maghintay kayo ng kaunti ha. Ang masarap na pagkain ay hindi natatakot maghintay. Buti na lang bumili ako nito. Ipakikita ko sa inyo ang taas at baba, ang kapangyarihan ng pre-made na pagkain. Bagong produkto ng maliit na tindahan. Narito na ang golden soap sauerkraut fish. Miss, walang lason dito, di ba? Kumusta? Ito ang pinakamasarap na isda na natikman ko. Miss, ang anghang. Maanghang, di ba? Tikman mo ito, pampawala ng anghang. Ito ay gatas na tsaa.
Maaari pang huyain. Dahan-dahan lang sa pag-inom, hindi naman tatakbo ang mga perlas. Ito ay pastry. Maaari na, ngunit hindi ito para sa pagkabuso. Ito ay para sa pagkatapos kumain, na espesyal na kinakain para sa kasiyahan. Panghimagas, tara, tikman mo, tinitiyak kong makikita ninyo ngayon, ang isang bagong karanasan. Mas masarap ito kaysa sa ginawa ng one full lo sa kabisera. Mahal na tindera, sa susunod, dadalhin ko ang ilang kaibigan. Kailangan mong magtabi ng pwesto para sa akin. Salamat, mahal na tindera. Walang problema, pero kung huli ka, wala nang makukuha. 2 piraso ng isdang may atsara, 2 silver. Sobrang kita ko dito. Tao, tulungan mo akong tingnan. Magkano ang halaga nito? Binibini, itong tansong pera, saan ka nanggaling? Sa pamilya namin, minana ito. 2 pirasong tansong pera, 17,000. 4,000 salapi, lahat-lahat, 2,001. Ano? 2,001. Binibini. Benta mo pa ba? Ginoo. Kalma lang, boss. Anong presyo na sinabi mo kanina? 2,100. 2,100. Kung willing kang magbenta, ipapadala ko na ang bayad ngayon. Ibenta na ngayon. Yayaman na. Talagang yayaman na tayo. Salamat, boss. Naway magtagumpay ka rin sa negosyo. Ito. At ito. Gagawin natin ngayong gabi na manok na may kastanyas. Dumating na. Ang amoy ay galing sa loob. May tao ba? Pasensya na, may tao ba? Magandang araw, Sue. May manok na may kastanyas at oden ngayon. Gusto mong kumain ng anong bagay? Oden. Ano ang oden? Mas gusto ko na lang ng chestnut na may manok. Sige, sandali lang. Ang sarap nito. Ito ay kanin. Kumain ako ng magaspang na butil sa loob ng kalahating buhay. At ngayon ay nakakakain pa ng ganitong masarap na kanin. Kumain ka ng dahan-dahan. Maaari kang magdagdag ng kanin. 2 sentimo bawat mangkok. Dagdagan. 3 mangkok. Marami ang niluto ngayon. Subukan mo ito. Bakit ang meatball na ito ay sobrang juicy? Masarap din iyon. Bakit ang bawat isa ay napabango? Alin ang dapat unahin? Hehe, pasensya na. Sobrang sarap, may-ari ng tindahan. Ang luto mo ay talagang kahanga-hanga. Hindi nakakapagtaka na ang mga mortal ay hindi makakagawa ng ganitong pagkain. Naiintindihan ko na, pakiusap, tanggapin mo ito, Ate Diyosa. Huwag kang mag-alala, Ate Diyosa. Naiintindihan ko, hindi ko masasabi kahit ano. Siguradong itinatago ko ito sa'yo. Magiging diwata na ako ngayon. Noong sinauna, ang ihise na ito ang dali-dali namang makamit. Ay, sa gitnang liblib na lugar, may tindahan pa pala na pinapatakbo ng isang dalaga. Binibini, ang suot mo ay talagang kakaiba. Huwag kang matakot. Kami ay mula sa Yulin Army. Inatasan kaming bumalik sa kabisera. Nakita kong may ilaw pa sa tindahan. Naisa nang makakain ng mainit. Umaasa akong iyong maunawaan. Pasok ka na. Sobrang lamig sa labas. Pasensya na at naghintay ka. Tikman mo. Huwag kang mag-alala, walang lason yan. Ngayon, okay ka na ba? Pasensya na, ako ang nag-overthink. Bakit parang lumalabas sa isang larawan ang taong ito habang kumakain? Parang ang ganda-ganda niya kumain. Tunay ngang masarap tingnan. Hindi talaga peke. Ang anghang, ang bango. Maanghang pero lalo pang sumasarap habang lumalakas ang anghang. Sobrang nakakaadik. Babae, may pagkain pa ba sa tindahan? May higit sa 30 kapatid na hindi pa kumakain. Kaya't hindi na ito marami. Ibibigay ko sa inyo ang natira. Kukuha ako ng kagamitan. Narito na ang kawali. May mga bag din na pwedeng punuin. Salamat sa tindera mula sa mga kapatid ko. Huwag na kayong maghanap. Ang pagkain na ito ay sulit. Sobrang laki. Totoo ito.
Itong dalawang sundalo, talagang handang gumastos, at mayroon pang mahigit 30 kapatid. Ilang pagkain kaya to? Naku, kulang tayo ngayon. Kung sakaling maging buong, kampo ang mga matagal ng suki. Swerte ko talaga. Anong klase tong sabaw? Kung hindi lang mahigpit si Corporal Wu, mas masarap sana kung ginamit ang tubig mula sa balon. Anong amoy ito? Sino ang nagluluto? Ang bango naman nito, huwag kayong magdikit. Lahat ay may bahagi. 3 taon akong kumain ng rasyon sa militar. Ito ang unang pagkakataon na makakain ito. Wala rin akong natikman ito. Ang sarap ng mga baon na ito. Ang sarap ng karne sa loob, at gawa pa sa puting harina, grabe. Zhang Xiaolin, ano ba itong niluto mo? Sobrang bango, si Jiang Xiu at si Muchuan. Ang bumili nito sa paanan ng bundok, sa isang maliit na butika lang. Bro, hindi pwede to. Hindi ko pa natitikman yan. Anong nangyari ngayon? Hindi mo na kinakain ang paborito mong ubi pastry. Lure, nakakita ako ng isang napakasarap na kainan sa paanan ng Wutu Mountain sa labas ng lungsod. Pinagsama ang gatas at saa. Mayroon ding black sugar boba. Sobrang mabango at matamis. At yung Swiss roll, talagang napakasarap. Totoo ba? Mas masarap pa kaysa sa Piaoxiangsh. Baka may lagnat ka na. Ang pabango pavilion ay nasa loob ng palasyo. Lahat ng mga paboritong kakanin ay pinili. Talaga, hindi kita niloloko. Pinaghalo ang gatas at saa. At may itim na asukal na pearl. Kapag nilamon, parang may tumatalbog. Bukas pupunta tayo mamaya. Sana hindi masyadong masarap. Pag hindi na tayo magpapaloko ulit. F.F. this said. Ito na yun. Kapatid na si Hujun, gusto ko ng milk tea, at ng Swiss roll. Lahat ng lasa ay nandito. Walang problema, ngayon ito ay sama-sama ang mga ginto. Maligayang pagdating sa Huajuan Restaurant. Mayroon tayong upgraded version. Iba't ibang lasa ng Swiss roll. Kainin niyo ng dahan-dahan. Hindi, sinasamahan ko lang sila. Walang pagkain sa gabi. Ganito ang lasa. Sobrang sarap nito. Ito na ba ang milk tea? Hindi pa ako nakatikim ng ganitong lasa. Napakalambot, parang ulap. Magbigay ka pa sa akin ng isa pang order. Yung ano, subukan mo yung roll. Pasensya na, naubos na ang Swiss roll ngayon. Kung alam ko lang, hindi sana ako nagpakitang tao. Pero may natira pa sa kusina. 2 orihinal na lasa na hindi pa na-upgrade. Bilisan mo, gusto kong matikman. Hindi ito tama. Sobrang sarap. Bayaran na sa tindahan. Walang kailangan ibalik. Babalik ako sa susunod. Sobrang sarap. Hindi pwede. Hindi na pwedeng isuot ang damit na ito. Kailangan ng palitan ito ng katulad. Ayan, Gil. Huajuan, may maanghang na manok pa ba ngayon? Wala na, sarado na kami ngayon. Ay, ikaw yung kahapon. Ano iyang hawak mo? Mukhang masarap inumin. Ito, sarili ko to. Bumalik ka na lang ulit sa susunod. Ayos na ako, magsasara na ako. Wag naman, Ginoo ng mga bulaklak. Kaya kong gawin lahat. Malakas ang lakas ko. Magbigay ka lang ng tira-tirang kanin, ayos na ako. Ako ang magbabayad. Kain na kayo. Ang hindi mo pagsasawa sa pagkain ng tira-tirang pagkain ay nakakahiya. Huwag mong alalahanin ang bayad. Mataas pa rin ang iyong pagiging produktibo. Hindi pwedeng mapagsawaan ka sa pagkain. Ano ito? Anong uri ng insekto? Bakit pula ito? Ito ay isang maliit na lobster. Isang uri ng seafood. Huwag mo na iyang inumin. Hintayin mo ako sandali. Isdip mo tong noodles sa sabaw at tikman mo. Sobrang maanghang at masarap. Ginoong Hua, talaga bang ikaw ay isang Diyos? Ang mga bagay dito, hindi ko pa nga siya nakita. Wala akong takot kahit na ikaw ay isang halimaw. Hindi kayang gumawa ng halimaw, ng ganitong masarap na bagay. At saka, ikaw ay isang mabuting tao. Mabuti na lang. Ito ay lihim. Huwag mong sasabihin sa iba.
Ginoo ng mga bulaklak, siguradong darating ako ng mas maaga bukas ng gabi. May katulong ako, mukhang hindi rin masama. Ngayon, ang pinakakailangan natin ay isang dishwasher at oven. Mayroon pang cart. Ngayon, may ganito akong maraming pilak at tanso, siguro makakabili ako ng maraming pera, di ba? O haha, tunay na isang, o hindi, ako talaga ay isang henyo, haha. Sabi mo kanina, yung pastry na to, matutunaw sa bibig. Anong tawag dito? Swiss roll. Hindi ito malutong, hindi rin crispy, hindi rin sticky, kundi malambot at mabango. Dahil sa isang bahagyang kagat, natutunan na ito. Gumagawa ako ng mga pastry sa loob ng 30 taon. Walang resipe na hindi ko pa nakita. Kung nais mong maging malambot ang pastry, tiyak na madali itong bumagsak. Kung nais mong maging malambot at magaan, tiyak na magiging tuyo ito. Sinasabi mo ang tungkol sa mga pastry na natutunaw sa bibig. Hindi talaga ito umiiral. Tito, totoo ito. Hindi lang may Swiss roll. Mayroon ding inuming tinatawag na milk tea. Pinagsama ang gatas at saa. Mabango at hindi matabang. Kahapon ko, naiubos ang buong tipot. Alam mo na masyado akong mapili. Oh! Gatas at saa. Pwede pa ring pagsamahin. At may mga perlas pa. Sinasalanta ko, buong Lingxi Town. Walang ibang katulad nito. Sa labas ng bayan. Bundok ng Wutu. Isang maliit na tindahan sa liblib na lugar. Kung talagang may ganyang kakayahan, matagal na siyang kinuha ng mga restoran sa kabisera. Bakit siya mananatili sa ganitong lugar? Tio, kailan ba ako nang loko sa iyo? Kung talagang papayagan mong iba na matutunan ang mga bagay na ito, ano na ang mangyayari sa negosyo ng Wanfu Building? Zhang San, Lisi. Gabi na, pupunta tayo sa Birdhead Mountain sa labas ng bayan. May isang flower shop na kainan doon. Bumili ka ng isang sandwich para sa akin. At saka yung milk tea, tandaan mo, hindi ka pwedeng mangimbita kahit isang kagat. Dalhin mo sa akin ang buo, walang bawas. Mahal na Ginoo, mag-alala kayo. Kami ng mga kapatid ko, gagawin namin ang tama. Magpahinga kayo ng walang alalahanin. Siyang pinakamasigasig tayo. Dumating tayo ng maaga ngayon. Siguradong makakakain na tayo, di ba? Anong sira-sirang tindahan ito? Halos madilim na pero hindi pa nagbubukas. Mas malaki pa ang pangalan kaysa sa Wanfulu. Sobrang lamig, baka lahat ito ay mga peke. Sa tingin ko, hindi ka lang tanga kundi gago. Sino ang sinasabi mong tanga? Ikaw nga, anong masama? Kung ayaw mo, umalis ka na. Huwag kaming harangan. Ayaw kong umalis, kung hindi masarap ngayon. Sinira ko na ang karatulan ng tindahan na ito. Inihaw na pato. Kuya, medyo nagugutom ako. Walang silbi. Huwag kalimutan kung bakit tayo nandito. Bakit hindi pa bumubukas ang pinto? Mamatay na ako sa gutom. Bagong produkto ngayon. Peking duck. Limitado sa 30 piraso. Unahin ang mauuna. Kuya, tikman ko nga ang sayo. Pareho lang ang 2 piraso. Nasaan ang mga pastry? Saan ang mga pastry na pinabili ko sa inyo? Lahat ay naubos, walang dinala pabalik. Anong silbi sa inyo? Parang mga nawalan ng kaluluwa, isa-isa. Talaga bang masarap iyon? Yung cake ng Ginoo, talagang masarap. Kahit na walang dinala pabalik, pero may amoy pa akong dala, amuyin mo. Umalis kayo, lahat kayo, umalis. Napanaginipan kong kumain ng cake. Kumain ako ng 10 piraso. Napanaginipan ko rin iyon. Napanaginipan ko rin ang inihaw na pato. Sobrang bango. Bakit hindi tayo kumain ulit mamaya? Hindi ko kayang maghintay ng 1 araw. Kailangan itong pigilin ng 7 araw. Paano natin dapat ipagpatuloy ang mga araw na ito? Kailangan talagang magpahinga sa araw ng pagsasakatuparan ng bansa.
Ito ang tunay na buhay. Simula ngayon, dapat tayong manood ng pelikula tuwing linggo. Maliit na alimango, shrimp dumpling, soap bun, Orleans na inihaw na paa ng manok, mananatili ang frozen gate. Ang lakas ng ulan sa labas, pumasok ka na. Kumain ka ng mainit-init. Anong nangyari, hindi masarap ba? Sobrang sarap, hindi ko pa natikman. Ang sarap nitong pagkain. Ikaw ang pinakamagandang diwata na nakita ko. Ang pinakamagandang diwata. Ito ay isang lihim, huwag mong sasabihin sa iba. Kainin mo na, hindi ka makakatanggi sa iyong bibig. Isang araw na parang Diyos. Babae. Ito ang aming tahanan, ang pinakamahalagang bagay. Kailangan mong tanggapin ito. Ang mangkok na ito ay mula sa opisyal na pabrika. Mukha itong maganda, ngunit ito ay mula sa nakaraang dinastya. Hindi rin naman pwedeng ibenta ng walang halaga. Anong alam mo? Kuya, gusto ko talaga, salamat sayo. Muchuan, tulungan mo akong gamitin ang perang ito para bumili ng magagandang porcelain. Mas maganda kung mula pa sa opisyal na pabrika. Bukas gagawin ko ang masarap na pagkain para sayo. Ako na bahala. Dumating na ang dalaga, mabilis sa taas sa pribadong silid. Anong maganda ngayon ang dala ng dalaga? Talagang maganda, siguradong maganda, dahil sa digmaan noon, kakaunti lang ang porselana, at ito pa ay maayos pang naingatan. Tunay na piraso mula sa opisyal na pabrika. Magkano sa tingin mo ang halaga nito? Ang presyo ng mangkok na ito sa merkado. Ang presyo sa merkado ay hindi bababa sa ganitong halaga. Hindi ako maglalaro ng ilusyon sa iyo. Handa akong magbigay ng 1.2 milyon para dito. 1,10,000. Ang bango, ang bango. Uminom tayo ng sabaw ngayon. Ayan, Gil. Huajuan, matagal na tayong hindi nagkita. Ito ang gusto mo, ang opisyal na kilang. Malaking tulong si Shiyu. Narito, ito na. Sabi ni Muchuan, gusto mo ang opisyal na kilang mula sa nakaraang dinastya. Sakto, may koneksyon ang aking ama. Kaya nakuha ko ang bagay na ito. Maraming salamat sa iyo. Mukhang nakita ko na, ang mas pangit na sulat, kaysa sa sulat ng pamangkin ko. Kung hindi ka nagrereklamo, maaaring ako ang sumulat. Ayos lang iyon. Ikaw na ang bahala sa menu. Masarap, masarap. Hindi ko akalain na ang baka at mani ay ganito ang pagkakatugma. May pangalan ba ang pagkain na ito? Tatawag namin dito ay hotpot. Doon ay may iba't ibang sausawan. Pwede kayong maghalo ayon sa gusto ninyo. Ngayon, piliin ang nais ninyong lasa. Sarap. Talagang kamangha-mangha ang cola na ito. Sister Suwan, dumating ka sa tamang oras. Kumain tayo ng hotpot. Hindi na, kumain na ako ng hapunan. Dumating ako para humingi ng pabor. Sige, umupo ka dito. Ito ang lasa. Ilang araw na akong hindi umiinom, namimiss ko na ito. Sa ilang araw, puno ng buwan na, magkakaroon ng salu-salo ang pamilya. Hindi ko alam kung makakapaghanda ka ng mga merienda para sa aming salu-salo. Ilang tao ang darating sa salu-salo? Mga 4 o 5 tao. Sister Huajuan, please. Sa lahat ng panahon, ang salu-salo sa bahay ay pinangangasiwaan ng aking stepsister na si Suyan. Palagi akong naiipit sa kanya. Ngayon, gusto ko lang na ako ang mga siwa sa panghimagas. Tiiyak kong mapapansin ako ng aking ama. Ganito na lang, dumaan ka bukas ng maaga. Maghahanda ako ng ilang merienda. Subukan mo muna ang mga putahe. Pagkatapos ay magdedesisyon tayo. Magandang ideya iyon. Maaari ba akong magdala ng ilang Swiss roll at milk tea para matikman ng aking ama? Kung magustuhan niya, mas tiwala na ako ngayon. Siyempre, walang problema. Merienda. May ganitong klase ng eleganteng packaging. Siguradong papayag si tatay.
Gawin nating menu ang mga paboritong pandesal. Gawin nating listahan ng mga putahe ang mga pandesal. Ang iyong mga kang babae sa palasyo ay hindi kumain ng ganitong klasing masarap na bibingka. CJ, yung mga panghimaga sa salu-salo ngayong hapunan. Ipagkakatiwala ko na sayo. Salamat, ama. Anak, anong gagawin natin? Hayaan mo siyang gawin. Tindahan ng mga pastry sa lungsod. Ang Xuan Fuluo ang pinakamaganda. Pupunta ako para ayusin ito. Tinitiyak kong walang kahit isang butil ng linga ang maibebenta sa kanya. Gusto kong makita kung saan siya pupunta. Para makuha ang mga ganitong bihirang bagay. Dumating na ang dalaga. Mabilis, sa itaas sa magandang silid, pakiusap. Binibini, ito ay isang opisyal na palayok na may olibo. Napakahalaga nito. Magkano ito? Hindi, ito ay 600,000 yuan. Hindi bababa sa 6 milyon. Hindi ko kayang kainin ito. Maaari ko lang itong tulungan na dalhin sa auction. Ako ang 2, ikaw ang 8, paano? Okay. Mas maganda ito kaysa sa 1 fulu. 100 beses. Nagdesisyon na ako. Kailangan kong kumuha ng lahat. Maraming bagay ang kailangang hiwain at ilagay sa plato. Nag-aalala akong hindi ko kaya mag-isa. Madali lang yan, ipapadala ko ang mga tao mula sa bahay. Ibalik mo na lang at ayusin. Hindi pwede. Hindi pwedeng lumabas ang plastik na pambalot sa panahon ng antigong panahon. Hindi pwede, hindi pwede. Ako at si Muchuan, maagang nakakatulong. Para sa tindahan ng merienda, responsibilidad ko ito. Walang pagtutol, hindi ako magdadalawang isip. May mga kaibigan dito. Parang hindi na gano'n ang nakakatakot ang krisis. Kapatid na si Hojuan, lahat ng ito ay kailangan kong panindigan. Ito ang pinaka-espesyal na merienda sa aming moon viewing feast. Sa lahat ng mga ito, tama, tama. Kung mailalabas ito, lahat ng mga dalaga sa bayan ay tiyak na naiinggit sa iyo. Ang mga pagkaing ito ay may kakaibang lasa. May natatanging anyo, maliit na hujun. Tiyak na mapapansin si Gyanhe. Su, sa salu-salo sa bahay. Sige, itakda na ang Black Forest Cake, tiramisu, fruit milky will, strawberry Swiss roll, Hawaiian pizza, spicy fried chicken wings, sabay pa ng pale milk tea at fruit tea. Ang saya, tama nga, 8-flower roll. Para mapanatiling sariwa, maaari mo bang ipapunta ang pagkain? Ihatid sa aking tahanan at saka ito hiwain. Si Gyange. Su, kulang ang tao sa aming maliit na tindahan, at ang mga kakanin na ito, kailangan ng espesyal na kagamitan para sa paghiwa. Mahirap ang maghatid sa tahanan. Ano bang kahirapan dito? Sa araw ng salu-salo ni Gyanhe. Su, ako at si Muchuan, maari kaming dumating ng mas maaga para tumulong. Para sa atin, magiging pansamantala ito. Tiyak na magiging maayos. Talagang maraming salamat kay Kuya Jeyang at Kuya Muchuan. Sa pera na ito, maaari na nating isama ang katabi. Palawakin ang negosyo. Anong tinitingnan ng batang babae? Tita Lee, gusto ko sanang itanong tungkol sa tindahang ito. Alam mo ba kung paano makipag-ugnayan sa may-ari? Gusto ko sanang bilhin ito. Ay naku, anak, wag mong bilhin ang bahay na ito. Nagsasabi ang tita para sa iyong kapakanan. Anong nangyari? Ang bahay na ito ay may multo. May multo. Ilang dekada na ang nakalipas. Ito ay isang tindahan ng pananahi. Sabi ng babaeng mananahi. Pagdating ng gabi, naririnig niyang bahagya ang mga tunog sa loob. Maraming tao ang nagsasalita. Na maingay at magulo. Pero paglabas mo, madilim sa labas, walang anuman. Natakot siya at lumipat na lang. Hindi iyon boses ng multo. Ito ay mula sa tindahan ng lola. Kapag napunta ka sa sinaunang panahon, ang mga ingay ng mga customer sa tindahan. Walang tunog na nakakalayo sa pader na ito. Maaaring mailantad ang aking lihim anumang oras. Ah, ganito pala yun. Pero hindi ako natatakot. Gusto ko lang bilhin ito para gawing imbakan. Tita, matutulungan mo ba akong magtanong? Impormasyon ng may-ari ng bahay ba ito? Nasa akin ang bag. Kapatid na pinsan, si Suwan ay hindi alam kung saan nakahanap ng isang hindi kilalang tindahan. Nakuha pa ang
Mga panghimagas para sa pagdiriwang ng buwan. Walang anuman. Dumating na siya. Sabihin mo na nakapag-ayos na kami ni Suyan. Si Suyan lang ang pwedeng kumuha. Isang napakamahinhing dalaga siya. Saan pa siya makakahanap ng patisserie para sa buong salu-salo? Sa huli, kailangan pa rin niyang bumalik at humingi sa'yo. Talagang may paraan ang pinsan. Gusto kong makita kung paano siya magtatapos bukas. Magandang paningin mo, Wajuan. Magaling talaga itong batang ito sa trabaho. Sa ilang araw, makakasama ko. Si Jayang na bumaba sa lugar ng sakuna. Sa tingin ko, mas mabuti na lang nahayaan. Si Danyu na manatili sa tindahan para tumulong sa iyo. Ate, pakiusap, tanggapin mo ako. Kaya kong gawin ang kahit ano, matutunan ang kahit ano, pakiusap, huwag mo akong paalisin. Malaki, anong ginagawa mo, tumayo ka na. Ate, kung hindi mo ako tatanggapin, wala na akong pag-asa. Lolo ay bibilhin ako upang ibenta. Si Zhang Yuanwei ay naging maliit na kasintahan. Hindi maganda ang ani ngayong taon. Muling nagkasakit si Lola. Talagang nagkakaproblema na ang pamilya. Sabi ng lolo, ang bahay ni Yuanwei ay makakain ako ng masustansyang pagkain. Baliw ka, paano mo apo mong babae. Mag-alala ka, nandyan si ate para sa'yo. Hindi kita papayagang maging pangalawang asawa. Itong pera, dalhin mo kay lolo. Ibinabalik ang kasunduan. Mula ngayon, ikaw na ang opisyal na katulong ko sa tindahan. Sweldo, 1 tael bawat buwan, kasama ang pagkain at tirahan. Ate, ayoko ng buwan ng sweldo. Kayo po ang aking tagapagligtas. Ang pagdiriwang ng pagtingin sa buwan ngayon ay, sina Ate Suwan ang namahala, ayon sa aking nalalaman. Ayaw ni ate, sa mga kakanin ng One Food Tower, kaya hindi siya bumili ng kahit ano. Ano? Wala nang grape fruit cake mula sa One Food Tower. Sana'y makuha ko ito. Wang bumili ka ng mga bagay mula sa mga hindi kilalang tindahan. Paano mo naman ito maihahain sa mga mahalagang bisita? Tama, nagbigay ang ama ng 100 tael ng pilak. Ate, hindi ka naman siguro nagpayaman sa sarili mo, di ba? Ito ba ay hindi mula sa labas ng bayan? Mga dimsum sa tindahan ng Huajuan. Easy, ano bang maganda sa tindahan sa labas ng bayan? Hindi ito pangkaraniwan, hindi mo alam. Kamakailan lang, nakatikim ang kaibigan ko. Sabi niya, ito ay isang paborito sa mundo. Narinig ko pa nga na kahit ang mga tauhan ng One Fuluo ay lihim na pumunta para kumain. Para lang makuha ang isang piraso ng cake, halos nag-away na. Yitsad, ito na ang lasa. Malasa ang gatas. Natutunaw sa bibig. Diyos ko, ito pala ang tinatawag na puff. Crispy ang labas, matamis sa loob pero hindi nakakasawa. Ito ay tinatawag na pizza, malasa at masarap, kaya nitong magtayo ng sinulid. Ito ay Yumi Mouse Cake, ito ay Swiss Roll, at may mga donut din. Bukod dito, naghanda rin ako para sa lahat ng natatanging milk tea. Paano? Maganda ang panlasa ng anak kong babae, di ba? Sobra pa sa maganda, dahil kay Sanji. Suwan, nakatikim tayo ng ganitong mga delicacy. Mas masarap pa ito kaysa sa mga pagkain sa One Food Building. Kausin, halos madaling araw na. Sinasabing mga pastry. Kailan ko ito ipapasa sa iyo? Inihanda ko ito para sa iyo buong araw. Wag na, hindi niyo naman ito kailangan ngayon. Mga pastry mula sa One Food Tower. Anong ibig mong sabihin dito? Pinapreserve mo ito para sa akin. Ngayon, sinasabi mo na ayaw mo na. Anong magagawa ko? Tumaas na ang tingin ni Suwan. Gamit ang isang dikilalang merienda mula sa isang maliit na karinderya sa labas ng lungsod. Naging usap-usapan na. Wala na akong pakialam. Kung sinabi mong magpa-reserve ka, dapat kang magbayad. Bakit? Kung may dapat sisihin, sisihin nyo. Kayo, walang kakayahan ang One Food Tower. Kahit isang maliit na tindahan sa liblib na lugar. Ang karne ng baka ay mabango at malambot. Sobrang sarap. Kasama ng sarsa ng paminta, napaka-natatangi ng lasa. Ang pagluluto ni Ginoo ng mga bulaklak, palaging nakakagulat. Ang sikreto sa paggawa ng baka, kahit 5 minuto, o kaya 5 oras. Hintayin mong makaalis si Bapa Fan. Hindi ka ba pwedeng manatili sa tindahan? Ang tagal na ng oras, hindi ligtas para sa isang babae na umuwi mag-isa. Ate Huajuan. Pwede bang matulog na lang ako sa tindahan? Okay na sa sahig. Hindi naman ako kakain ng espasyo. Sa umaga, ang maliit na kainan ay magiging modernong guho. Hindi, ate.
Hindi pwedeng mag-overnight ka sa tindahan. Ito ang patakaran. Sige ete, susunod ako. Sige, aalis na ako. Magandang araw, Yanni. Hua, ito po ang asul at puting porselana na inutusan ninyong ipa-auction. Kasama ang kahon. Ang huling presyo ay 15 milyon. 15 milyon. Narinig mo na ba, ang ginamit ng sumansyon ngayon ay mga kakanin mula sa tindahang ito. Napakasarap. Hindi lang basta kakanin. Narinig ko may isang putahe na tinatawag na maliit na lobster na ang amoy ay kaisarap. Kung talagang masarap ito, tiyak na magdadala ako ng isang bahagi para sa kapatid. Huwag magmadali, lahat ay dapat nakapila ng maayos. Kahapon sa bayan, nagsasabi ang lahat tungkol sa maliit na kainan. Kaya't lahat ay dumating para subukan ito. Ate Huajuan, nandito ako. Ako ang katulong sa tindahan. May 4 na mesa lamang ang maliit na tindahan. Pumasok ng sunod-sunod, huwag magsiksikan. Sinumang lalabag sa patakaran ay hindi napapayagang pumasok sa tindahan. Ang maliit na tindahan ngayon ay hindi tumatanggap ng mga hiwalay na order. Nagbibigay lamang ng set meal, kasama ang isang mangkok ng instant noodles, isang piraso ng cake, isang stick ng kanto na nilaga, isa sa karne at isa sa gulay. Presyo ay 100 barya. Limitado sa isang order bawat tao. Pumunta ako dito para sa mga pambihirang pastry. Ano itong instant noodles na ito? Mas mabuti pang mag-order na lang ako ng cake. Nandito na rin lang ako. Bakit hindi ko subukan ang set meal na ito? Lahat ng pagkain dito ay kakaiba. Ang isang serving ng instant noodles ay 30 barya. Sa labas, ilang barya lang ang isang bowl ng noodles. Sobrang mahal. Mas mura pa rin ang cake. Nakita mo ba, ang tindahan na ito ay ang sarap ng cake. Matalino ang mga tao tulad namin. Naghihintay lang kayo, naiinggit na siguro kayo. Haha. Ano ito, anong lasa? Ganito ka-intense at kakaiba. Iyan ang lasa ng instant noodles. Anong masasabi mo, masarap ba? Sinasabi mo naman sana, para kang tahimik. Masarap, masarap. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng ganitong kasarap na noodles. O ay, tindero, gusto ko magdagdag ng instant noodles. Pasensya na, isang tao lang ang pwedeng umorder ng isang beses. Kapag tapos na, mangyaring magbigay ng pwesto, maging maaga sa umaga. Siguraduhing umorder ng set meal. Asan na ang mga hipon, waiter? Dumating kami para sa mga hipon. Bakit wala? Walang alimasag ngayon. Kung ano ang meron sa tindahan, kakainin natin. Bakit hindi ka pa kumakain? Ang instant noodles na ito ang sarap. At itong cake, malambot at matamis, ang bango-bango. Naalala ko noong bata pa ako na aksidente, na nahulog ako sa balde ng gatas sa kusina. Noong gabing iyon, matagal akong pinunasan ng aking ina. Ngunit hindi naalis ang amoy ng gatas. Matagal na akong hindi nakaalala sa aking ina. Sabi mo, kaya ba ng kapatid kong lalaki nakainin ang mga ito? Tindera, pakibigyan ako ng isang set na dalhin. Pasensya na, may limitasyon sa pagbili sa tindahan. Isang-isa lang bawat tao, hindi pwedeng ipakain sa bahay. Ito ang patakaran ng tindahan. Ipapadala mo na lang ang pamilya mo para kumain. Hindi makakarating ang kuya ko. Anong nangyari? Hindi pwedeng mag-umpisa ng ganito ang tindahan. Kung lahat ay magbabundle, ano na ang mangyayari sa atin na nakapila? Bakit hindi makapunta ang kapatid mo? Matagal na rin siyang hindi nakakakain ng maayos. Anong nangyari? Hindi ko alam kung bakit. Noong nakaraang taon mula sa digmaan, pagbalik niya, hindi na siya kumakain. Araw-araw nakasubok sa sopas at gamot. Kamakailan, nahirapan na rin siyang makalabas ng kama. Ang iyong kuya ay si General Lu. Tama, ang aking kapatid, Lu Mingli. Narinig ko na si General Lu ay nasa Hilaga. Nagpapalaya ng isang tao laban sa 100 kalaban. Kahit na mag-isa lang siya, nagawang
pigilan ang pagbagsak. Tanging sa ganitong paraan natin mapapanatili ang kapayapaan sa linyang syudad. Sayang na pagbalik niya ay nagkasakit siya ng kakaibang pagkaawit. Sinubukan na ng nakatatandang kapatid ang napakaraming pagkain. Walang magawa ang mga kusinero sa palasyo. Ngayon ay tinikman niya ang pagkain mula sa maliit na kainan. Medyo kakaiba ang lasa, kaya't nais kong subukan din niya ito. Si General Lu ay isang bayani ng bansa. Tindera, handa akong isakripisyo ang aking bahagi. Bigyan mo si General Lu ng isang set meal. Handa rin ako. Tindera, pakiusap, gumawa ka ng isang pambihirang pagkakataon. Pakiusap, tindera. Huwag magmadali, mga kaibigan. Magpila tayo ng maayos, hindi ko kailangan ang bahagi ninyo. Gagawa ako ng isa pang bahagi para sa iyo. Salamat, may-ari ng tindahan. Muli na namang pagkain mula kay Mingse. Kuya, kumain ka na, kumain ka na. Kuya, kumain ka na. Mingli, kumain ka pa ng isang piraso. Kumain ka ng isang piraso para makita ni Lola. Ang galing naman, naway iligtas tayo ng bodhisattva. Kaya ng general na kumain, ay isang napakagandang balita, malapit nang gumaling ang sakit na ito. Pero matagal nang hindi kumakain. Mahina ang tiyan at bituka, huwag magpapakasobra sa pagkain. Anong klase ng pastry ito, Mingse? Ang sarap nitong amoy. Ito na lang ang natira, ako na lang kakain. Hindi pwede, sabi ng doktor. Hindi ka pwedeng kumain ng marami. Ha ha ha, sa bahay natin. Matagal na akong hindi nakakarinig ng tawa. Kapatid, kumain ka na muna. Sige na, kumain na kayo. Kunin niyo na lang ang inumin sa kabinet. Itong tindahan na ito. Kapag oras ng pagkain, kailangang maghintay sa pila ang mga customer. Sobra kasi ang kulang sa upuan. Tama, mula nang magtrabaho si Tean, nagpagawa ako sa manggagawa. May pinto sa pader. Sundan niyo ako at tingnan. Mabilis, subukan niyo. Kung makakapunta, sa silid sa kabila ng pinto. Ito ay isang pader, oh. Saan galing ang pinto? Hindi nakita ni ate ang pinto. Ah! Bigla kang nawala kanina. Talaga bang ikaw ay isang engkanto? Hindi ako isang engkanto. Parang ako lang ang makakatagos dito. Ito ay patungo sa ibang mundo. Sa aking mundo, mukhang nais nilang isara ang pinto dito rin. Hindi na ito pwedeng ituring na restaurant. Tama, pumasok na ang malaking babae sa kwarto ko. Tinulungan niya akong ayusin ang kama. Ibig sabihin, ang ikalawang palapag ng kainan ay pag-aari ng sinaunang espasyong ito. Inilipat ang kwarto ko at sala sa katabing gusali. Dating ikalawang palapag ng kainan. Pakiusap, gawing lugar ng kainan. Maglagay ng ilang karagdagang mesa. Hello, pakikuha ako ng isang unit nito. Hindi marunong bumasa ang babae. Dapat makatulong ito sa kanya. Malaking kabutihan ng Panginoon. Tandaan ni Mingse sa kanyang puso. Ginoo, nandito na ang inyong pagkain, tamang-tama lang. Bata, halika dito. Simula ngayon, tuturuan kita ng mga salita. Ate Huajuan. Ito ba ay kayamanan mula sa mundo ng mga Diyos? Maaari na ring ituring na ganoon. Tingnan mo, magsusulat ako ng isang salita dito. Gamitin mo ang daliri mo para sundan. Babae. Ate Huajuan. Ate Huajuan. Sa inyong mundo ng mga Diyos, ginagamit ba ang ganitong uri ng celestial na kagamitan para makilala ang mga salita? Araw-araw kitang tuturuan mula ngayon. Mabilis, maunawaan mo na ang menu ng mag-isa. Wala akong alam. Hindi kagaya ni ate na sobrang galing. Sino ang nagsabi niyan? Marami kang alam. At meron kang karinderya. May flower roll ka, ate. Ikaw ang pinakamasaya.
bumalik na ako. Minghe, ang hirap mo na. Uminom ka muna ng tsaa, magpahinga ka. Ito ay gawa ng batang babae na si Huajuan ng mano-mano. Sabi niya, mahina ang katawan mo. Kaya ginawa niya itong manok na may baboy at paminta. At pati na rin ang mga dumpling na may hipon at sopas na bao. Pinakamasarap ang mga ito. Talagang mas masarap kaysa kahapon. Sarap at malasa, hindi masama. Ate Huajuan, naghanda na ako ng tubig pangligo para sa'yo. Pagod ka na buong araw. Mabilis, maligo ka na. Talagang kayamanan ka na nakuha ng ate mo. Ang galing mo, napakamahigpit naman nito. Si Ate Huajuan ang pinakamaganda sa akin. Nakita ko na ang pinakamabuting tao. Kung maaari, gusto kong manatili dito, sa kainan at tumulong kay ate. Ito na ba ang kasunduan sa pagbebenta ng katawan? Hindi ito pwede. Masyadong mahaba ang buhay. Magsimula tayong pahalagahan ang kasalukuyan. Sige, bumalik ka na agad. Huwag mong ipag-alala ang iyong lolo. Bagamat nais kong manatili ka, hindi ko kailanman dapat kaihandog sa ganitong paraan. Ate Huajuan, sinabi ni Kuya Mochuan na iparating ko sa iyo ang isang mensahe. Siya at si Ginoong Jayang ay aalis. Sa susunod na araw patungong lugar ng sakuna sa timog. Mahaba ang biyahe, hindi ko alam kung kailan siya makakabalik. Ipadala ang mga produkto para sa pagsusuri. Mga produkto. 30.00 instant na mga produktong pagkain. 17 oras mga produktong asukal at bigas. At ang mga espesyal na produkto ng distrito, pagbabayad ng mga pondo. Pagbabayad ay natapos na. Naghanda ako ng mga bagay na ito. Tingnan ninyo kung ano ang magagamit. Kunin lang ninyo. Ang bigas na ito ay talagang napakalinis at puti. Bawat butil ay puno. Walang kahit anong dumi. Ano itong Huajuan? Amoy na masarap. Pwede itong kainin ng direkta. Ito ay tinatawag na protein bar. Iyon ay tinatawag na compressed biscuit. Isang maliit na piraso ay sapat na para sa isang pagkain. At mayroon ding mga beef jerky. Ang mga sausage ay pwede ring kainin ng direkta. Naghanda rin ako ng tubig. Mas malinis at mas ligtas kaysa sa pag-inom ng tubig mula sa ilog. Ayan, Gil. Huayuan. Lahat ng ito ay kayamanan ng hukbo. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Pakiusap, sabihin mo ang presyo. Bibilhin namin lahat. Nagsalita tayo na ito ay regalo para sa inyo. Mapanganib ang inyong lakad. Mas maganda kung magdadala kayo ng maraming pagkain. Walang bayad kung walang ginawa. Noong nakaraang araw, hiniling ko kay Jai na hanapin ito. Sana hindi tumanggi ang dalaga. Ang ganda nito, sobra namang mahal. Regalo ng espada para sa bayani. Ang bagay na ito ay nararapat sa dalaga. Mochuan, bumalik ka sa kampo at kunin mo yung kariton ni Wuchang na nagdadala ng tubig mula sa balon. Kailangan mo itong dalhin. Ako, nakita na yung mahal na kariton ng matandang iyon. Pero kailangan itong harapin sa batas militar. Sige na, ako na ang bahala kung may mangyari. Kumain kayo sa daan. Sana makabalik kayong lahat ng ligtas. Maghahanda ako ng isang masaganang salu-salo para sa inyo. Huwag kang mag-alala, Huajuan. Ako ang pinakamagaling mong tagapaglingkod. Ipag-iingat mo ang pwesto ko. Ang sarap. Sobrang sarap. Jayang Shiyu, tikman mo na agad. Mochuan, anong masarap mong itinatago? Pahiram naman. Tama na, wala kang bahagi dito. Ayos lang, talagang ikaw lang ang kumakain. Tatawag ako ng tao. Swerte mo na. Ito yung ginawa ng tindahan ng Huajuan. Narinig ko na ang mga pagkain doon. Hindi basta-basta makakain ang karaniwang tao. Mochuan, ang galing-galing mo. Ikaw ba ang tumawag ng Huajuan? Dapat tawagin itong Huajuan, boss. Huajuan, miss. Ang mga bagay na ito ay inihanda para sa ating dalawa. Ngunit ang mga tao sa lugar ng sakuna ay nagugutom. Kung ibabahagi ko ito sa kanila, napakabait mo. Siguradong sasang-ayon ka dyan. Langit, lupa, tao. Ate Hanakun, ang kagamitang ito ang galing. Sa inyong hinaharap, pwede na kayong matuto magsulat ng ganyan. Hindi lang basta matuto magsulat.
Pwede rin kayong mag-aral sa paaralan, matuto ng iba't ibang kaalaman, tapos magtrabaho para sa sarili. Sayang, hindi ko na ito makikita. Pero mayroon akong ate Huajuan. Ako na ang pinakamasayang tao. Ate, sana'y manatili ako sa mga kainan habang buhay para tulungan ka. Hindi ka iiwan kailanman. Si Big New, hindi aalis sa tabi ng ate niya buong buhay niya. Alainan, si Big New, hindi aalis sa tabi ng ate niya buong buhay niya. Ate, huwag matakot. Aakyat ako tingnan. Kakaiba, siguro hangin lang yun, ayos na. Natatakot lang ako kanina. Kailan pa ito nangyari? Hindi kita iiwan buong buhay ko. Sapat na ba na pumirma lang si Danyu? Para magkasama tayo magpakailan paman. Para magkasama tayo magpakailan paman sa Flower Roll Snack Shop. Pinili ni Fang na maging bahagi ng Flower Roll Snack Shop. Sa paglalakbay sa panahon, di maghihiwalay. Ang pagiging kasapi sa snack shop ay pwedeng sumabay sa snack. Kahit sa modernong panahon, pwedeng pumunta. Magkakaroon ng balik na epekto, kahit na umabot sa makabagong panahon. Magkakaroon ng pagbalik na epekto. Ano ang kaibahan nito sa kontrata ng pagbebenta ng katawan? Nais kong maging malaya ang malaking babae. May sarili siyang isip at buhay. At hindi bilang isang kalakip ng tindahan ng merienda. Ibalik ang pera na ibinenta ng inyong Wanfu building. May mga amag na ang mga pastry. Kumain ang anak ko at siya'y nagsuka at nagdumi. Kailangan niyong magbigay ng paliwanag. Ito ay dahil sa malalaking tindahan na inaabuso ang mga customer. Nagbebenta ng mga panindang sira. Wala na bang konsensya? Mga Ginoo, kalma lang. Tiyak na mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Zhao. Mukhang matibay naman ang lumang pinggan na ito. Iuwi ko ito para paglagyan ng pagkain ng aso. Ibenta mo na sa akin sa halagang